Sa bayan ng Santa Clara, may isang kalsadang kilala sa mga nakakatakot na kwento, ang Balete Drive. Sinasabi ng mga matatanda na sa tabi ng kalsadang iyon, may isang napakalaking punong balete na tinitirhan ng isang kapre. Marami na raw ang nakakita sa higanting nilalang na ito, ngunit ang karamihan sa mga kwento ay hindi pinaniniwalaan ng mga nakababatang henerasyon. Isang gabi, si Miguel, isang batang binata na hindi naniniwala sa mga kwentong katatakutan, ay nagdesisyong subukan ang kanyang tapang. Sa kabila ng mga babala ng kanyang mga kaibigan, naglakad siya mag-isa sa Balete Drive. Habang naglalakad, napansin niya ang malamig na simoy ng hangin at ang kakaibang katahimikan ng lugar. Nasa kalagitnaan siya ng kalsada nang marinig niya ang malalim na halakhak mula sa itaas ng punong balete. Napahinto siya at tumingin sa paligid, ngunit wala siyang makita. Muli niyang narinig ang halakhak at this time may kasamang amoy ng tabako. Biglang isang malaking anino ang bumalot sa paligid. Mula sa mga sanga ng puno, bumaba ang isang higanteng nilalang na may maitim na balat, mapulang mata at hawak-hawak na malaking tabako, ang kapre. Nang makita ito ni Miguel, natulala siya sa takot. Hindi siya makatakbo, hindi siya makasigaw. Dahan-dahang lumapit ang kapre sa kanya. Ang usok ng tabako ay unti-unting bumalot sa kanyang katawan na parang isang nakakatakot na kurtina ng kamatayan. Kinabukasan, nakita na lamang ng mga residente ang mga gamit ni Miguel sa ilalim ng punong balete, ngunit siya mismo ay hindi na natagpuan. Sinasabi ng mga matatanda na naging biktima si Miguel ng kapre dahil hindi siya nagbigay galang sa nilalang at sa sagradong lugar. Simula noon, walang sino man ang nangahas pang dumaan sa Balete Drive tuwing gabi. Ang kalsada ay naging simbolo ng takot at ang kwento ng kapre ay naging babala sa lahat na huwag suwayin ang mga alamat ng kagubatan. Salamat sa pakikinig.